impeachment complaint. But with or without this, the complaints will be forwarded to Speaker Martin Romualdez' office in a few days. The Philippine National Police denies claims of an assassination attempt against Magsasaka Party List nominee Legion de la Cruz. The PNP claims that de la Cruz fled the scene first, or fired first, and rammed police vehicles, leading to a policeman's hospitalization. It also said officers were not in uniform as a precaution to avoid compromising the operation, which involves a warrant issued in 2018 against de la Cruz. And U.S. President Donald Trump warns of, and we quote, some pain for Americans due to its trade war with Canada, Mexico, and China. Canada recently announced 25% tariffs on $155 billion worth of U.S. goods, including a 10% tax on energy imports. Mexico also implemented retaliatory tariffs against the U.S. after the superpower imposed tariffs on the nation first. And joining us today is Soricos resident political pundit Tito Rol Llamas, who is on the way here. And from the Philippine Star in Parañaque, we have Editor-in-Chief Ami Pamintuan. Ami, kamusta kayo dyan? Happy Monday. Happy Monday. Happy Monday. Happy Monday. Ano malaking story mo? Inaabangan natin kung anong kalalabasan niya impeachment. Before the break daw, pangako ni Reginald Velasco to be sent. Saka kapag pinadala na dun sa opisina ni Speaker, hindi natin alam kung ano na mangyayari, di ba? Teka, pinadala na ba today? Or kasi the last we heard was before, Yeah, go ahead. Before the break daw, di ba? Before the break, yeah. Before the break. The break is, technically it's on Friday. This pero weekend. Yeah. Technically it's a Friday, pero they don't go to work on Friday. So hanggang Thursday. Thursday. So hanggang Monday, Thursday na lang Tuesday, yun. Wednesday, Thursday. In 4 days, perhaps some movement doon sa three impeachment complaints. After 2 months, because the first impeachment complaint was filed on December 2. Di ba dapat yung rules ipinadala na kagad sa Speaker, di ba? Well, the House rules state rules? that upon filing of a verified complaint, they're only given 10 days for it to be forwarded to the Speaker's office for calendaring sa order of business. That was 2 months ago. Saka hindi ko alam kung kailangan pang intayin yon, di ba? Kahit sino lang magsabi diyan, pakihintay nga kami. Baka maghintay until kingdom come. Nga eh. And yung maghintay tayo was announced nung January 8, if I recall correctly. So mag-iisang buwan na rin naghihintay. Maliban dun sa isang buwan before mag-break for Christmas. Kaya nga. Ngayon sabi nila, ipa-fast track nila. Talagang fast track yan. 4 na araw, kaya ba nila yan? Well... Ibubuto pa yun sa plenary, di ba? No, you have to vote pa sa plenary. Yeah, of course. Unless yun na nga, yung kukuha ka ng signature, imbis na mag-justice committee pa, diretso na sa plenary yung signature. Yeah, unless they do the shortcut. Unless yun ang gagawin nila. Hindi ba yun na nga ang pinagpipilitang gawin ng mga original complainants? Hindi ba nung Disyembre pa yan Hindi nga nila makuha yung signature. Yeah. So for those who are not familiar with the House calendar, para lang po alam niyo, okay, nag-resume ang session ng January 8, I think, 7 or 8, basta. It was first week of January nag-resume ang session. At ang last day ng session for this set will be on Thursday, February 2, 3, 4, 5, 6, February 6. Congress will come back on June 2. So between Thursday and June 2, mga kampanya mga yan. And may election. And may election. In between. Kaya nga hinihintay namin ngayong araw, dapat may mangyari ngayon, di ba? Dahil sobrang tight na ng schedule Pero dapat ngayon, ipapadala na yan. Pero Ami, even if something happens today, tomorrow, this week, or next week, or next month, may mangyari pa ba? Medyo malabo na sa Senate. Hindi, siguro ano lang yan Yung parang compliance, di ba? Doon sa mga nag-rally nung last week. Di ba ginawa naman namin yung trabaho namin, kaya lang, ayun, napunta na sa Senate, wala nang oras.
Because at the very least, it's supposed to be, ministerial on the part of Congress to act on any complaints filed with it, whether to reject it or to accept it. It's supposed to be acted upon. Although yun nga yung isa pang argument, pagdating sa Senado, it's the institution naman daw that will deliberate on the complaint. So kahit sinong membro ng Senado, pwedeng ituloy-tuloy yun to the next Congress. Diba? Yan naman yung isang argument. So kahit nakatambak lang dun muna, parang virtual archiving during the campaign, tuloy-tuloy pa rin pag-resume ng session, although iba na yung mga, alam natin, iba na yung membership ng Senate, although hindi pa sila nakakaswerin, Pwede daw ituloy-tuloy hanggang sa susunod na Kongreso, di ba? Ami, well, we've been speaking about the impeachment and of course Sara Duterte, and we have with us live coming from Davao City ang correspondent ng News 5 na si Bril Montalvo, na nakuha ng exclusive interview with VP Sara Duterte, I think on Saturday sa Davao City. Let's talk to Bril now. Bril, kamusta ka dyan? You're in Davao Hi, pa rin, Bril. Can you hear us, Bril? Hi, Bril. Baka delayed lang yata. Hello, Ed. Hello, Ami. Kumusta kayo dyan? Okay naman ako dito sa Davao City. Of course, okay ka dyan. Sunod-sunod mo yung exclusive mo eh. Pero tell us muna about this interview you had with Sara Duterte. I read the excerpt and I saw the soundbite. Sabi niya, sinabi nga naman niya sa Japan na she's seriously considering 2028 presidential run. Pero maliban doon, wala pa siyang ibang binabanggit, wala pa siyang ibang nilaglag na mga detalye kung anong kanyang mga nasa isip, kung sino mga kakampi niya, anong mga isyong kakaharapin niya, and all that. I'm sure nagkwentuhan kayo eh. Kwentuhan mo kayo ng konti pa. Tell us about your interview. Di yata niya tayo masyadong naririnig, Ed. Hindi, may delay. Alam mo, Ed, medyo mahina yung hybrid ko ngayon. No? Hindi ko kayo masyadong naririnig. Sige lang, Bril. Ikwento mo lang sa amin. Bril, ikwento mo lang sa amin. Ano yung tanong po? Ikwento mo lang sa amin yung interview mo nung Sabado. Pahingi pa ng mga detalye. I'm sure nagkwentuhan kayo ni VP Sara. Pahingi pa ng konti pang detalye dun sa kanyang seriously considering 2028 presidential candidacy. Wala mo siyang detalye binigay. Wala mo siyang, mga ganon. Narinig mo, Bril? Pandagdag lang doon sa sinabi Yes, ni tama ka nga Sara dyan, Duterte. Ed. No? Alam mo, swerte tayo noong nakaraang Sabado. Go ahead. Oo. Sabi kasi ni VP Sara, sige, go ahead inulit po. niya that she is seriously considering running for president in 2028. Pakidagdagan na lang kung ano pa yung mga iba niya sinabi. Yes, tama nga kayo dyan, no? Noong Sabado nga ng umaga, matapos ang kanyang private event na dinaluhan doon nga sa Panabo City, Davao del Norte, ay eksklusibo nating nakapanayam ito ngang si Vice President Sara Duterte. At tila, parang hindi niya masyadong sinasagot or parang umiiwas siya doon sa mga katanungan natin hinggil sa mga issue na itatanong ko nga sana sa kanya, kagaya nung mga yung sa BICAM report na merong mga blank items sa 2025 budget ng Pilipinas, and also tatanong ko din sana siya noong yung mga reaction niya sa impeachment at impeachment rally, pabor sa impeachment sa kanya doon sa EDSA last Friday, and also ito ngang mga issue sa kanya, especially itong reaction niya sa pagkabasura ng kasong isinampa sa kanya ng QCPD. At lahat ng yon ay hindi niya sinagot, at ang tanging sagot niya lang sa mga tanong na yon ay kung sasagutin daw niya ay lalong magkagulo daw ang bansa. Kaya hindi niya sinagot, at syempre hindi na din natin pinilit si Vice President Sara Duterte na tanungin or sagutin yung mga issue sana na i-question ko sa kanya. Pero maiba namang mga tanong ko na sinagot niya.
kagaya nga nung plano niya sa 2028 presidential election. At sabi nga niya, Bok Ami, na she is considering or seriously considering ito nga pagtakbo sa 2028 presidential election. Sabi niya na dapat daw, marami daw nga dapat baguhin sa bansa at ayusin at kailangan nga na maging competitive tayo sa ibang bansa. Kasi nga daw, sabi ni Vice President Sara Duterte, ay napag-iiwanan na ang bansang Pilipinas. So yun yung mga yun yung mga dahilan niya kung bakit seryoso niyang kinukonsidera na tatakbo bilang presidente nga ngayong 2028 elections. At natanong din natin, Bok Ami, ito nga si Vice President Sara Duterte hinggil sa kung anong plano niya ngayong 2025 midterm election. Kasi nga ilang araw na lang ay magsisimula na yung campaign period para sa national elections. Ito nga ang ating mga senador, kung sino-sino ang kanyang mga i-endorso ngayong 2025 midterm elections. At ang sabi niya ay pag-iisipan niyang mabuti kung mag-i-endorso siya or hindi ng mga politiko ngayong 2025 senatorial or midterm elections. Kasi sabi nga ni Vice President Sara Duterte, maaaring makatulong or makasama pa kung mag-endorso o mano siya ng kandidato ngayong midterm elections. At natanong nga din natin, Bok and Ami, ito nga hinggil sa statement or ipinalabas na advisory ng Office of the Vice President hinggil nga sa wala na umanong medical at burial assistance ang kanyang opisina, itong ang Office of the Vice President. Ang sabi ni VP dyan is dahilan umano sa budget cut kaya na hinto or natigil ang burial at medical assistance ng Office of the Vice President sa buong Pilipinas. Kasi nga, yun nga, budget cut. And also may mga nagsara ding mga satellite offices ng OVP sa ibang bansa or dito sa ibang lugar sa Pilipinas. Hindi niya lang sinabi or dinitalye kung saan-saang mga satellite offices ng OVP dito sa bansa ang nagsira. Pero merong nagsara at inilipat yung mga empleyado ng nagsarang Office of the Vice President Satellite Office sa iba't ibang satellite office dito sa bansa. At dahil din umano yan sa budget cut. At kahit pa man yan, ay tuloy-tuloy pa rin daw ang trabaho ng opisina ng Vice Presidente sa pagtulong sa mga mamamayang Pilipino. At syempre, naghatid na din ng congratulation message itong si Vice President Sara Duterte sa pagkapanalo ni US President Donald Trump at ni US Vice President J.D. Vance. So yun lang ang mga sinagot ni Vice President Sara Duterte sa ating exclusive interview sa kanya last Saturday. Ed, Ami? Okay. Bill, merong medyo maiba lang ako ng konti. Yung house, pinatawag ngayon yung mga social media influencers. Marami dyan mga konektado sa Duterte. Meron ka bang nakuhang mga reaction from them sa ngayon lang, kahit sa iba sa kanila? Hindi. Medyo mahina talaga yung yung hybrid. Oo. Pakiulit nga, sorry po, Ami. Bill, ulitin ko para kay Ami. Tinatanong niya Ami, kasi bukas in-invite ang maraming mga vloggers ng House Committee, I think Quad Committee. Yes, Tri-Committee. Para sa investigasyon. Marami sa mga in-invite mga pro-Duterte vloggers. Ang tanong lang ni Ami, Yes. baka may nababalitaan ka dun sa mga pro-Duterte vloggers. I think some of them are based there sa Davao. Yes. Ano nababalitaan mo tungkol sa kanila? Sila ba'y pupunta? Sila ba'y nangangamba? O sila ba'y willing to go and raring to go? Ano yung, kung sakali lang nababalitaan mo, kung anong balak na gawin? Tama nga kayo dyan, Ami and Ed. No? Meron nga inimbitahan ito nga 40 na mga vloggers doon sa
kamera hinggil nga sa itong pagpapakalat ng fake news. At meron tayong kilala doon, kagaya ng mga reporters ng SMNI and iba pang mga vloggers, pero wala tayong directly contact sa kanila or matanong man sila kung tatakbo ba or pupunta ba sila doon sa hearing ng Kamara nung pinatawag sila hinggil nga itong pagpapalaganap ng fake news sa social media. So wala tayong impormasyon na Ed Ami kung dadalo ba itong mga kilala nating vlogger na mga Duterte supporters dito nga sa Davao City. I-follow ko lang yung tanong ni Ami, Bril. Okay, hindi natin alam kung pupunta nga sila, pero sa ibang narinig, kung sakali lang narinig mo, sa ibang narinig, sila ba'y natutuwa doon sa imbitasyon o naiinis sa imbitasyon? Alam mo yun, sila ba'y na-excite pumunta? O kasi may nabasa akong iba na nangangamba at baka raw trap o patibong itong invitation. May ganung agam-agam daw yung iba. Ewan ko lang kung ilan sila. Yes, tama nga kayo dyan. No? Subukan nating kunin yung reaksyon ng mga kilala nating vlogger. Kagaya yung mga SMNI reporters, may kilala ako doon na ipinatawag sa Kamara na hinggil nitong pagpapakalat ng fake news. Pero wala tayong impormasyon or hindi pa natin sila nakukontak or nakakausap kung ano yung feelings or reaction nila or na-excite ba sila, dadalo ba sila or hindi sa imbitasyon ng Kamara doon sa kanila. Okay. Ako, Bril, one more question from me. Then, sasami ko meron siyang tanong. Anong pinagkakaabalahan ngayon ni VP Sara? Well, yung position naman na VP is parang spare tire talaga by itself. Wala naman talaga siyang trabaho per se, except kung merong ibang posisyon na ibigay sa kanya ang Pangulo. Pero sa ngayon kasi, tinanggalan na siya ng posisyon. So, would you know kung ano ngayon ang pinagkakaabalahan ni VP Sara? Whether as Vice President or sa private person? Alam mo Ed, no, natanong din natin si Vice President Sara Duterte kung ano yung mga pinagkakaabalahan niya ngayon and ano yung mga schedule niya for the next few days. At ang sabi lang niya ay babalik siya sa Maynila. Yung last Saturday night is bumalik na siya ng Maynila at hindi niya idinitalye kung anong gagawin niya doon sa Maynila or ano yung mga nakaambang schedule niya or trabaho niya doon sa Office of the Vice President Headquarters. At natanong din natin siya kung ano yung gagawin niya ngayon ngang February 14 or Valentine's Day. So wala pa din siyang schedule hinggil dyan. But one thing is for sure, according kay Vice President Sara Duterte, na ang kanyang makakasama ngayong Valentine's Day ay ang kanyang pamilya, especially ang kanyang mga anak. Ed? Bakit mo naman natanong ang Valentine's, Bril? Bakit mo natanong ang Valentine's? Bril, tanong kasi isa din sa mga may yung mga rally last week, no, multiple rallies. Wala bang reaction si former President Duterte saka yung mga kapatid ni VP Sara, yung dalawang lalaki? Wala ba silang reaction? Yan, pinapa-impeach siya yung mga rally. Dito sa Davao City nang magtipon-tipon ang nagtipon-tipon nga dito sa Davao City last Friday night. Ito nga mga Duterte, present dyan si former President Rodrigo Duterte at si Davao City Mayor Sebastian Duterte at maging ang mga senatorial slate ng PDP laban kagaya nga ni Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. At sa isa sa speech ni former President Rodrigo Duterte na hinihiling niya ngayon sa administrasyon na maging patas, fair at walang dayaan
ngayong darating na 2025 midterm elections. Okay. Pero wala silang reaction doon sa impeachment calls. Kasi gusto ng mga nag-rally dito sa Maynila, ipa-impeach na si VP Sara eh. Wala silang ganong reaction. Wala namang nasabi doon ang mag-amang Duterte, ito nga si former President Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte hinggil sa kanilang reaksyon sa mga rally ngayon, left and right and rally dyan sa Maynila sa pagpapa-impeach nga dito kay Vice President Sara Duterte. At hinimok na lang niya ang taong bayan na magdesisyon kung sino ang kanilang mga iboboto ngayong 2025 midterm elections. At maging si Vice President Sara Duterte, tikom din na sumagot hinggil sa mga impeachment rally sa kanya dyan sa EDSA last Friday. Balik sa inyo. Okay. Teka, Tito Ronald, baka may pahabol ang ating political pundit from Paris. Si Tito Ronald Llamas is now here with us. Nasa Paris ka pa rin. Baka may pahabol ka para kay Bill Montalvo, ang ating correspondent sa Davao City. Tungkol saan? Samot-sari, pati nga love life na pag-usapan. Talaga? Pati Valentine's, natanong niya eh. Oo, mukhang itong mga nangyari namang mga rally dito sa nitong Friday ay simula lamang ng mga marami pang mga pagkilos. No, lalo na kung hindi matuloy this week yung impeachment na yan. Dahil magbe-break na Tingin pa matutuloy. Ang Thursday na yung session eh. Stranger things has happened. Ito mahiwagan ng ganun taon to. Kaya kung hindi yan matutuloy this week, Hunyo na yan. Bago magsara yung Kongreso. Okay. 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 So wala kang pabol kay Tito Bill. Advance Happy Valentine. Thank you, Brill. Maraming salamat sa iyo, Bill Montalvo. At isang maligaya at matiwasay at makabuluhang Valentine's. Okay, Bril, mukhang mahaba yung preparasyon sa Valentine. No? Ikaw talaga. Maraming salamat kay Bill Montalvo, ang ating correspondent sa Davao City. Tito Ronald, balita ko patawid-tawid ka dun sa rally ng Biyernes. Tama yan? Oo, kung hindi sana malayo yung liwasan, baka tumawid din ako ron. At saka kung wala sana Storycon sa araw na yon, nasisipang Storycon, diba? Malapit-lapit na. People Power Monument, EDSA Shrine, kaunting talo na lang 1 PH na. Kaya, yun. No? Pero may nakita kong ilang pro-Duterte vloggers, they were laughing at the numbers. They were making fun of the numbers dun sa Friday rally. Parang expected naman yon. Pero hindi naman yata target talaga ang dami. Dahil the very fact na sa EDSA Shrine ginawa yung isa ay ginawa sa People Power Monument, malinaw naman kung ano yung target doon sa mga rally na yan. At saka mukhang confident naman sila doon sa pulso ng mamamayan na karamihan, katulad ni Ed Linggau, hindi naman po sumasama sa mga rally. Nung nakaraan, sabi mo, sumasama ko sa rally. Ngayon, hindi. Ano ba talaga? Depende siguro kung anong rally. Si Amir, hindi na sumasama sa rally yan. No? Pero you represent the majority of the population, no? Na hindi sumasama sa rally dahil naghahanap buhay o kaya maraming mga ibang ginagawa. Pero lumalabas sa mga survey, malinaw naman yung kanilang sentimento. Kaya mukhang yun naman ang counterweight dyan sa mga rally na nire-require ng mga simbahan nila na sumali. Dahil yung mga malalaki na mga simbahan, hindi nire-require yung kanilang membro, Catholic Church, Protestant Church, Evangelical, wala silang ganung klaseng requirement. Puro voluntary doon. At pag hindi ka dumalo, ikaw ay titiwalag. No? So, walang demerit. Yes. Demerit na laman. Demerit. Yeah. Okay. Nadagdagan ko lang head yung hindi ba sinabi ni Brill na walang daw si VP Sara ng yung pangbigay sa binyag saka sa with a cut in the budget. Sa kasal, binyag, libing. Hindi. Diba? Sa libing saka sa medical. Actually, nakukuha yun doon sa Ikes. Yun ang pinamimigay nung
assistance for individuals in crisis situations. Yun. Doon po yun nakukuha. Huwag sila Hindi kailangan mo na endorsement ng Malasakit politiko, Center. supposedly. or malasakit Oo, center. sinabi na yon ng Department of Social Welfare and Development, dumiretso lang kayo sa DSWD. Doon kayo makakakuha ng kailangan ng tulong diyan sa burial and medical assistance. Yung malasakit is under ICE. Pwede kayong dumiretso sa DSWD. So, malinaw yung sinabi ni Ami, hindi sa Storycon pupunta. Oo, Ha? oo. Baka ma- Hindi. Hindi rin kay Bongo pupunta para sa malasakit. Hindi rin. Yun, sabi ng DSWD. Dumiretso kayo sa DSWD office. Okay. Yan. Okay, sige. Mag-up muna tayo, Bok. So we just go into a short break and after that we come back with Jonathan Ravelas to talk about yung mga taripa. Now an ongoing trade war between the US and Yes. 3 other countries. Canada, Mexico, and China. China. Big question is, although parang wala naman tayong direct, wala tayo sa direct line of fire, pero tatamaan ba tayo ng peripherals? Will we be a casualty of Medyo mahirap. Dahil, supplies and prices? Supply chain daw. dahil may deficit. So, ganun. We talk to Jonathan Ravelas after we come back. So, just stay with us. We will come back after this break. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to the StoryCon or the Story Conference. I'm Ed Lingao, and of course with us, Ami Pamintuan from the Philippine Star in Parañaque and Tito Raul Llamas, our political pundit from Paris. Paris, pre! The Philippines na. Paris From the tayo. Philippines na. Gay Paris. Ano ka ba? Gay Paris. From Gay Paris, Tito Raul Llamas. Trade war is looming between the U.S. and the nations of Canada, Mexico, and China. Ang ating prompter yan, China. Tama. I'm Ed Lingao and still with us, of course, the pundit from Philippines and the editor-in-chief from Parañaque. Now, let's bring in our guest for this afternoon. We have economist Jonathan Ravelas, who's also the chief marketing strategist of BDO. Sir, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Hi, sir. Sir, we're bringing you in because we want to talk about the possible impact, if there is going to be any impact at all, nung looming trade war between, apat na sila among the US, China, di ba? Inedit ko sarili ko. Among the US, China, Canada, and Mexico. Now, we don't seem to be in the direct line of fire so far kasi sa kanila lang alawa yun. Pero hindi ba tatamaan ng ibang impact, for example, pag tumaas ang price of production sa US because yung energy inputs coming from Canada is more expensive, won't that bring up the prices of US goods that we bring in and US raw materials as well? And so on down the line. Meron bang ganun? Collateral damage. There you go. Well, definitely there will be collateral damage. So definitely, if we talk about US and Canada, the impact really is increased prices immediately. No? So cost of importing goods will already increase. That's why if you buy a car in the US, it translates to around an increase of $3,000. Kasi doon sa mga imported components ng kotse, no? So there's already an impact. And we've seen this even during Trump 1.0, no? The impact to us was slightly delayed. If you recall, tinamaan din tayo ng inflation over time. In 2018, tumaas yung inflation natin. So definitely we will be affected with all of this imported cost. And aside from the rising prices, ang impact sa atin yan is also higher interest rates. But despite this, pati yung ang tawag nito, pati depreciation ng peso, definitely it's going to happen. And today, we eventually are trading closer to around 58.70. No? Hindi ba meron din kaunting positive impact sa atin, hindi lang puro negative? Dahil ang laki kasi ng trade deficit natin sa US 10 to 11 billion dollars. Kung mamahal yung mga exports ng US sa Pilipinas, baka
baka mas mabawasan yung ating deficit. Hindi ba positive naman yon? Kung halimbawa, kung bababa yung value ng ating currency, baka may positive effect naman yon sa ating mga exporters. Baka mas marami silang maibenta naman. So, hindi lang siya purely negative. Okay, tama po kayo dyan. Kasi nakikita rin natin na kung mahina ang piso, definitely magmumura yung mga produkto natin. No? But in the past, even in Trump 1.0, hindi natin na-maximize yung paghina ng piso to eventually set an attraction. Kung maaalala nyo, dito po pumapasok yung build ni Pangulong Duterte. So, na-offset yung positiveness na yan kasi tayo, we were importing products to support our build. Ngayon, with the build more, kung ipagpapatuloy ng gobyerno yung build more, then definitely pwede tayong magkaroon ng mas lumawak yung ating trade deficit. So, in effect, yes, it is positive, pero ang overall na tama sa atin is more negative than positive. Lalo na kung hindi natin i-maximize yung opportunities. Kaya nga, tama po kayo dyan. Kaya kailangan po, yung ginagawa po ng gobyerno on focusing on manufacturing, dapat po, yan po yung mag-create ng additional jobs para makatulong doon sa mga tao para magkaroon ng trabaho. Mukhang dole out yung focus ng Pero gobyerno. ano yun eh? Mukhang dole out yung focus ng gobyerno, hindi manufacturing. Oo, long term na yung target na yan. Saka, if you're going to promote manufacturing, napakaraming kailangan eh. Yes, sir. Diba? Nag-freeze yata siya. Sir Jonathan, pakiulit po. Nag-freeze po kayo kanina. Pakiulit po. Nag-freeze. Kasi yung kailangan talaga natin yung long-term manufacturing. Kung makikita niyo po yung huling datos ng GDP, pinakamalaki po, 70% ng ekonomiya po natin is consumption. Yes. Kahit Pasko na po, hindi po natin nakita na talagang nakatulong sa pag-unlad ng economy natin. 5.2% tulad ng po nung third quarter. Hindi lang natin pwedeng gawing kasalanan yung mga bagyo, pero importante po dyan yung talagang matataas pa rin po ang presyo kahit bumaba na po yung inflation. No? Mataas pa rin po yung presyo. Tapos pagpasok po ng bagong taon, yung bigay po sa atin ng gobyerno na tulad bigay ng mga three kings, binigay sa atin mataas na kuryente, mataas na tubig, mataas na toll charges, mataas na gasolina. So, paano po makaka-recover ang consumer? Jonathan? Free siya. Malaking challenge. Pero Jonathan? napakatagal na niyan, Mr. Velas. Napakatagal na natin gustong i-promote yung manufacturing eh. Hindi lang yung mga infrastructure ang kulang natin sa utilities eh. Ngayon, nirereklamo nila yung corruption. You first have to attract the investors, di ba? Ngayon, yung mga foreign chambers, pati yung mga local business groups, nirereklamo nila worsening corruption. Paano yan? Paano natin? Medyo mahirap-hirap yung challenge na yan. Ang tagal-tagal na natin gustong humabol ng manufacturing sa ibang mga kapitbahay natin. Lahat nagpupuntahan sa Vietnam. I talked to mga diplomats of some of the major countries, major economies. Sabi nila, nag-aalisan ng mga negosyante namin sa China. They're ignoring the Philippines. They're going to Vietnam. How can we compete? Siguro mga medyo yung may low-hanging fruit ba tayo na pwedeng gawin? Medyo bago naman. Dagdag, Jonathan, sa sinasabi ni Ami, no? Hindi kasi bago yung trade war na yan with China. Sabi mo nga, nung Trump 1.0, nangyari na yan. At nung nangyari yan sa China, yung Chinese manufacturing went to Vietnam, went to Thailand, went to Indonesia, Not to the Philippines. partly to Malaysia kahit hindi ganun kalaki, at partly sa Sri Lanka. So sa atin, walang pumunta. Pero kasama rin kasi dyan, yung mga pinroduce ng China sa mga bansa na yan, tinatakan nila na made in Vietnam, made in Thailand, made in Indonesia, kahit talaga ang investor ay Chinese. No? So, dual yan.
Pero ang mahalaga, katulad nga ng sinabi ni Ami, walang pumunta sa atin. No? Talagang wala. Challenge po talaga yan kasi isa pong issue dyan talaga, yung issue sa West Philippine Sea, kung hindi po natin maprotektohan, paano pa yung ibang investor. Tapos, yung mga iba pong investor na naka-invest sa Indonesia, Malaysia, ng mga countries na sinabi nyo, meron po silang relationship sa China. At makarinig lang po sila na gusto nilang mag-invest sa Philippines, tatanungin na po, ano po pa magagawa namin para hindi kayo mag-invest doon. Kaya tingnan nyo po yung pananalita ng ating Pangulo noon sa ASEAN, noong sa last year, ang sumuporta lang sa atin yung Vietnam. Kasi sila may trade relations sa China. So tayo lang po talaga nag-iisa na pinapakita natin ang ating soberenya sa ating bansa. So ito po itong challenge na dapat nating i-continue, no, para pakita natin na we can defend ourselves. Pero Jonathan, nung panahon ni Digong, halos maglumuhod tayo sa China Pero wala namang pumasok ng mga investments. Kahit yung mga commitment ng China na 24-25 billion, hindi pumasok. Kung na yun, nagmamaluhod na tayo sa China no? Sabi, half-jokingly nga. Sabi ni Digong ay, ano bang sama na maging probinsya tayo ng China? At yung victory natin sa UNCLOS, isang pirasong papel lang yan na dapat itapon sa basura. So, ibig sabihin, yung political relationship natin, parang wala namang masyadong epekto dahil ang mga investors kasi, businessmen, go where kikita sila. Hindi ba mas comparative advantage natin ang problema? Yung binabanggit ni Ami na corruption, infrastructure, ease of doing business, no? Electricity. Ba't naman pupunta dito yung manufacturing? Tayo pinakamahalang electricity sa region. Di ba? Yung mga ganun ba na comparative advantage? Tama po kayo dyan. Yan po talaga yung mga tinitingnan ng mga investor. No? Pero isa po dyan, yung issue sa national security na aside from the corruption na unti-unti nating ina-address with the business and wala. Putol-putol. Free-freeze siya. Sir, are you still there? Nag-free-freeze siya. Si Jonathan Rabelas ng video. Sir, are you still there? Nandito pa ako. Yes, sir. Yes, sir. Okay. You're getting choppy lang, sir. Okay. Apo. So, Yes. kailangan lang talaga natin na ipakita na talagang we're really serious pushing the infrastructure spending, no? Nakita natin in the past, no, dahil lagi nating sinasabi yung we want fiscal consolidation. Gumagastos tayo pero kung ano lang yung kaya natin, at the same time minimizing on our expenses. Kailangan talaga pakita natin na tulad ng panahon ni Pangulong Duterte, makikita mo talaga na naramdaman ng mga tao yung gastos ng gobyerno and there was disposable income. Kaso ngayon, hindi natin nakikita dahil may inflation. Kaya yan po yung pagkakaibang ngayon. Tapos, mas maliit yung scope ng government to spend dahil malaki na po yung ating utang pangkalahatan. Ano? So, yan ang isa sa mga issues that we need to push. Kaya nga po yung nadagdag po yung issue doon sa corruption na lalong na nung 2025 budget. So, the faster the Supreme Court makes a decision on it, then the clearer the basis to see kung tutuloy yung infrastructure spending and will reach 6%. Sir, balikan ko lang po yung napag-usapan kanina ng collateral damage the possible from this trade war. Ano po nakikita niyo mga posibleng goods and services na maaaring tamaan ng pagtaas ng presyo o pag-ipit ng supply dahil sa trade war na yan? Well, basically, ang una po talagang tatamaan dyan sa atin is the higher import cost. Tapos lalo na po yung hina ng piso. So the impact of a weaker peso will eventually create a struggle. No? Kaya po nakikita nyo na po yung pagbagsak ng stock market, pinapakita na mas nananaig yung sentiment na mas malaki yung mga challenges sa 2025 with the Trump tariff, currency weakness, no? Pero nakikita naman natin tulad ng tourism should benefit in this environment pag humina yung piso, no?
At the same time, that's still good for the BPOs. Nakita na po natin yung nung panahon ng Trump 1.0, nandito pa rin yung mga BPO. So, isa po yan sa mga, I think hindi naman po matatanggal agad dito sa Pilipinas. Pero sir, specifically sir, do you see any products or services na maring tamaan in terms of price increases? Oh, well, basically, definitely anything to do with transportation, anything oil-related will be affected. That includes electricity, no? So, tatamaan talaga tayo dyan. So, it's Yung mga really the import cost natin. of doing business. Definitely po, tatamaan din po yan, no? Kasi kahit po binabaan na natin yung tarifa dyan, the added cost of international trade, taas po yan. Pero Tinatanong ko po Jonathan, yan kasi in relation to yung bigas. Kasi binagsak natin yung tariff sa bigas. Pero kung magmamahal yung kung hihina yung peso, hindi ganun din yon. In fact, nag-ano na nga, parang nag-scramble na yung gobyerno ngayon, di ba? Na ayaw bumaba ng presyo ng bigas kahit merong bagsak yung tariff sa bigas. Eh di pa paano na yan? dagdag lang, Isa po, Jonathan. kailangan gawin. Jonathan, may GSP Plus tayo with the US eh. Ibig sabihin, may kaunting protection yung ating mga produkto na ini-import sa US. At least yung several thousand yan na mga products. No? Hindi yan makukuhan. Unless, at hindi rin yan kayang baguhin ni Trump overnight because that's a treaty. No? Mahabang proseso yan kung gusto niyang baguhin. At I doubt kung gusto niyang baguhin dahil nga nakikinabang sila sa atin because of our deficit. Meron din tayong GSP Plus sa Europe. So, ibig sabihin, yung mga under sa GSP Plus, hindi masyadong maapektuhan dahil protected sila. No? Gusto ko lang i-emphasize yun dahil not very many countries ay meron GSP Plus sa US. Natatanong ko lang yung sa bigas nga, yung impact sa bigas. Kasi simulan Wednesday, meron na namang maximum SRP sa bigas sa imported rice Oo. Kaya nga So anong Ito po kasi yung naging problema. Inumpisahan na po natin sa Rice Tarification Act. Lahat. Yes. Binaba na po yung kita ng mga importers and then the wholesalers. Pagdating sa distribution po, hindi naman po nilimit yung yung kanilang pinaka-margins, no? Lalo na yung sa supermarket. Kaya kailangan pong gawin ng gobyerno, gamitin yung mga DTI nila at saka mga food terminals para mag-attract po na doon na dumiretso na po yung consumer sa kanila para bumaba lalo, maramdaman po yung pagbagsak ng presyo kaysa sa mga palengke. Invite po nila, gamitin po nila yung mga locations ng kadiwa at saka ng mga food terminal, invite food manufacturers, magrenta sila ng weekend para maramdaman ng tao yung pagbagsak ng presyo kaysa po pumunta sila sa supermarket. Kumita na po ang gobyerno sa renta doon sa paggamit ng kanilang facility, bayad po sa kanila, cash. Di mararamdaman po ng tao yung bagsak ng presyo. Pero kung kahit gaano po natin ibaba yung import cost, pero kung doon sa distribution may kita yung mga supermarket at saka yung middle, hindi ho bababa yung presyo. Yan po yung kailangan i-address. Yan yung tinatabi ni Ami kanina ng mga low-hanging fruits. Hindi mo kinakailangan na mahabang legislative process dyan. Dahil yung isang positive effect niyan, mapipilitan tayong bumalik sa food security, mapipilitan yung gobyerno na gamitin yung kanilang huge regulatory power, mapipilitan yung gobyerno na i-implement yung dalawang SONA ng presidente na kailangang hulihin yung mga hoarders, mga kartel sa rice, mga smugglers, etc. Lalo na, hindi naman yan nakatago They're hiding in plain sight. Ang lalaki ng mga kanyan, ng mga pinaglalagyan ng mga hino-hoard na bigas. So, pwede yang as a low-hanging fruit, kaya yang gawin ng gobyerno kung merong political will. Kung may political will. Hindi kinakailangan ng legislation dyan. Tama po kayo dyan. Kailangan lang po talaga gawan na binigyan. Sa ilang forum po, nasabi ko na po yan. Ang question po kung paano nila i-implement. Kasi dyan po talaga mararamdaman yung pagbagsak ng presyo. Tsaka itigil na yung land conversion ng mga malalaking real estate companies. No? Yan ang na pumipigil sa productivity ng ating agrikultura. No?
Kaya nga po, Mr. Ravelas, dapat- useful ba yung useful ba yung maximum SRP sa imported rice? Does it work? Well, tingin ko naman po, it should work. Pero ang problema po dyan, hindi It should work. na-address po It yung should work. kalahati. Kasi ang importante po, yung doon sa distribution, doon po na naiiwan yung margin ng distributor papunta doon sa mga middlemen. Yun ang gusto natin tanggalin. Kung Guess- magagawa po natin yung sa food terminals at saka doon sa mga DTI or Kadiwa centers, pag gawin nila yan, tingin ko naman po mararamdaman at saka magiging regular, doon po natin makikita yung nararamdaman ng tao yung bagsak ng presyo. Ami, yun ang word for the month. It should It work. should work. It should work. Parang word for the decade dapat Wish yun, ko lang. It should work. Okay. Sana, Yan. sana all. Maraming salamat for joining Soricon, economist and chief marketing strategist ng BDO, Jonathan Ravela. Sir, thank you for joining us this afternoon. Thank you, Thank you po. Mr. Ravelas. And thank you for joining Soricon today. Ami Pamintuan from the Philippine Sun in Parañaque, and Tito Rol Llamas, our resident political pundit from Paris and from the Philippines. Gay Paris. Gay Paris. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the Soricon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.